Ngayon, magandang araw muli mga kareak, no? Nandito na naman ako at mayroon na naman tayong bibigyan ng reaksyon at panunuring video. Ang panunurin muna natin, ang main topic natin ay si SP, no? Si Chis Escudero. Pero bago natin yun puntahan, panoorin muna natin yung interview ni Esguera kay kay Attorney Claire Castro, no? Yun muna ang unahin nating panoorin. At bago tayo magsimula, mga karyak, please like and subscribe sa channel, no? React Now. So ito na mga karyak, simulan natin. Unahin natin muna si Attorney Claire Castro. Ang isa sa mga nakikita kong pwedeng maging complication sa inyo, and I think it will definitely happen, kung dati very independent-minded kayo, you could speak your mind. Dito wala kayong choice eh. Kasi ang boss nyo na yung presidente. Iba na yung kausap nyo rito eh. Kausap nyo yung publiko, pero you have to follow what the president thinks or wants or yung policies niya, di ba? You have to explain them. So hindi ba magiging mahirap yung sa inyo yung adjustment na yun? Losing your independence, which you've had for so long, for this job. Okay, maybe magkakaroon ng komplikasyon ito, konti, kahit papano. Bakit nung sinabi nga sa akin na kung ano man ang issues na maaari magkaroon ng problema, the president is open to discuss that. Naging magandang pasimula ito para sa atin at para sa PCSO. Kasi hindi lang kami parang ididiktahan na ito. We can explain to the president and the president can tell us kung ano ba yung nangyayari. Para makaabot talaga namin sa taumay kung ano ba talaga. Okay. But definitely, we will be talking about the projects of the president. Kung ano yung may mali. And then, ikaw, especially, you know na my number, you can tell me anong problema. Then, maybe we can ask the president about that. Okay. Yung are you prepared to lie for the president or for this government because of this job of yours? To lie? Hindi. Mahirap eh. And I believe the president will. Mahirap yung tinatanong niya na kung preferred ka bang magsinungaling dahil lang sa kanyang trabaho sa presidente, no? Parang ang layo naman ang naabot ng kanyang isip na tinumbok niya agad na magsisinungaling yung media ng palasyo. No, parang hindi agad-agad papasok yun. So, nasa kanya na yun kung bakit pumasok sa isip niya yun, no? Yun ang naitanong niya kay attorney, no? Sige, pakinggan lang po natin siya, no? Not also indulge into lying. We are praying for that. Okay. How about not telling the truth? At least right away. Not telling the truth? Pag-iwas. Kasi may pagkakaiba yung lying and not telling the truth. Maybe if I do not know the facts yet, I will not talk about it. Simply iwas. Iwas lang. Until I get all the pieces of evidence, all the materials. Pag nakuha ko na, then I will speak about that. So, Magaling. Attorney Claire, I'm not making things difficult for you, pero these are honest questions on my part. Yeah. Being someone who also covered Malacanang for several years, na-realize ko kasi yung trabaho ng isang spokesperson, especially ng Malacanang, napakahirap. Siya nga pala, no? Pangunahan muna natin, no? Si Attorney Claire, simulat sa pool na tinatanong siya ba isang spokesperson ng Pangulo? Hindi niya, no? Sinasabi niya hindi siya ang spokesperson ng Pangulo. Ang Pangulo ay nagsasalita mismo sa kanya sarili. Every month meron siyang press con na siya mismo ang naglalabas ng kanyang balita, no? Ito naman si Attorney Claire ay isang under ni Jing Ruiz bilang isang PCO secretary. So undersecretary lang si Attorney Claire, no? So hindi siya direct sa Pangulo, kumbaga dadaan muna kay Jing Ruiz sa secretary bago siya magbitaw ng salita. Hindi niya pwedeng pangunahan si Jing Ruiz. Under siya. So yun lang akin, no? Para malinaw tayo sa mga tanong ni Mr. Esguera.
Kasi kung honest ka na tao at mataas ang integridad mo, ang hirap i-maintain nun dahil at some points you will be forced to lie, whether you like it or not. Eh kung that's against your core values, magkakaroon ng talagang internal struggle. Ito yung konteksto ng tinatanong ko sa inyo. Yung tanong ko na kanina na mukhang simple, are you prepared to lie for the president? Kasi it comes with the territory eh, di ba? Kailangan masahihin yung mensahe at certain points, may mga bagay na wag na nasabihin. O kaya, pag sinungaling ng konti, siguro for a greater good, di ba? Maraming complications eh, hindi siya A and B, di ba? Hindi siya Ito, no, sa akin lang, no. Pinasok mo yung trabaho, normal, yung boss mo, susundin mo bilang pinasok mo, tinanggap mo yung trabaho. So, yun na agad yung magiging salita lang eh. Bilang isang empleyado ka lang, tinanggap mo isang trabaho. So, nakahanda ka kung ano man yung gusto ng boss mo para sabihin o isiwalat mo. Pero kung hindi mo pinag-aralan muna at tinanggap mo agad yung salitang yan, ang trabahong yan, at ito na nga tinatanong ni Mr. Esguerra na magiging conflict sa kanyang pagkatao, yung mga isisiwalat niyang balita, kung hindi mo na pag-aralan kung ano magiging trabaho mo dyan, normal na hindi ka tatagal. Malamang magre-resign ka kagad kapag hindi mo magustuhan yung pinapagawa sa'yo. Akin lang yon. So, tuloy natin si Mr. Esguerra. black and white eh. Are you ready for this kind of complications? After the question, ang hirap magsabi na kung ready ako magsinungaling eh. Una-una, lawyer tayo, di ba? So, mandato ko rin bilang lawyer. Obligasyon ko magsabi ng katotohanan. So, I hope na ma-maintain natin ang pagsasabi ng katotohanan. And of course, with the help of the President. Hindi natin magagawa ito kung hindi naman din tayo tutulungan ng Presidente magsabi ng totoo. Meron akong isang nakausap na dating tagapagsalita ng isang pangulo. Ang naalala ko nabanggit niya sa akin, the moment that you hold the mic ng Malacanang, you will use your voice as a person, as an individual, because everything that comes out of your mouth will definitely be attributed to you as someone who speaks for the president. Ibig sabihin, mawawala yung Claire Normal. Castro as an individual. Normal kasi yun ang trabaho. Claire Castro Oh, na. di ba? Normal As a yun eh, Malacanang kasi yun person. ang tinanggap niyang Hindi ba trabaho. yun ang realidad po sa pinasok ninyong trabaho? It seems like, pero, again, Christian, pinayagan ako at actually, nag-set lang naman ako kahapon ulit mag-vlog after mag-oath taking. I made it clear, I will always make it clear, na lahat ng gagawin kong statements or pag-aanalisa sa ating mga videos or vlogs, it's on me, hindi yan sa Pangulo. So, dapat maliwanag na yun. Siguro, alam mo, yung mga viewers mo naman, saka viewers ko naman. Sa vlog yun, sa vlog. may Oo. critical Sa vlog niya to, thinking ni naman Clear. yun. So, they will understand. Pero may mga napapadpad dito na critical lang pero not thinking ah. Sa akin din. Critical pero not thinking. Kung pumasok kayo sa isang snake pit kung saan, 'di ba, ganyan naman sa gobyerno or any other organization, may mga saksakan sa likod, 'di ba, yung power play, labanan sa posisyon. Baka naman ang mangyayari, you would end up at the losing end. Ibig sabihin, you gave up a lot, your cases. Ayun yung sinasabi. Ayun yung sinasabi ko kanina, no? Independence as an independent voice in the public discourse for this position, pero hindi naman pala kayo magtatagal. Yun yung sinasabi ko kanina sa sinasabi niya ngayon na mga problema na mabulaga si Atty. Claire na pagdating niya sa loob pala ay meron palang mga conflict sa kanyang mga interest, no? So, malamang hindi siya tatagal. So, ang sinasabi ko nga, makikita naman natin na ito si Atty. Claire handa naman eh. Nakahanda siya. Yun na nga, kapag hindi ka handa sa papasukin mong trabaho at hindi mo talaga pinag-aralan muna kung anong magiging trabaho mo, kung anong nature ng trabaho mo, ay malamang doon ka pupunta. Pero narinig naman natin kung paano kasi kung paano yung sagot niya nung una, kung paano ba kung may mga pagsisinungaling na gustong ipagawa sa iyo ng presidente, papayag ka ba? Di ba? So, ito naman si Atty. Claire, no? Hindi naman siguro niya tatanggapin tong trabaho sa Malacanang kung hindi niya ito pinag-aralan. So, tuloy lang muna natin mga karyak. Tapos nabahiran ba?
Is that a concern for you? No, I believe I can recover Oh, di ba? immediately if ever it happens. So, kaya ko yan. Can you live with that Marcos tag? Kasi the fact that you now work with Marcos at kung umalis man kayo dyan for one reason or another, yung tatak na yun maglilinger eh. Marcos yan, si Claire Castro. Wag lang magaya kay Yes, wag lang magaya ah. since I Ito. accepted the position, Oh, okay yan. I'm ready for that. I did not vote for him. Okay yan, okay yan. Wag lang magaya kay Vic Rodriguez, no? Kasi si Vic Rodriguez may problema. Kaya ngayon kita mo, kumontra, hindi niya na dinala yung tatak Marcos. Si Atty. Claire naman sinabi niya, kakayanin niya. Pero wag lang sana magaya kay Vic Rodriguez na nagkaroon siya ng problema sa Malacanang, may nasilip sa kanya. So, nung naramdaman niya na parang alanganin na siya, kusa na siyang bumitaw, yun ang sabi niya. At ngayon, parang kinokontra na ngayon ng gobyerno, hindi niya dinadala ngayon yung Marcos dahil doon sa siya yung may problema. So, ano yun? Medyo, yun yung tanong ni kung ganun bang gagawin ni attorney, no? Sige. But after he won, even in my radio program, Christian, sa Usapang Batas, lagi ko sinasabi sa mga tao, he was already elected. He's the president. We should support the government. We should support the president. Ganun lang, kasi gobyerno to eh. So kung kailangan i-criticize, makikita mo yan. Okay. Magbibigay tayo ng konting yan. Yung sinasabi ni Atty. Claire, na hindi niya nga ibinoto si Marcos dahil nga, syempre, hindi yun ang kanyang kandidato, no? Pero nung nanalo na si Presidente Marcos at nang nakaupo na, at nakita naman siguro, no, nakita na yung kanyang mindset dahil nanalo na at nakaupo na, so igalang na. Tapos samahan natin ng obserbasyon kung ano ba yung ginagawa at kung magustuhan natin yung pamamalakad, so tuloy-tuloy ang suporta. Yun yung sinasabi ni Atty. Claire ngayon. Bilang isang Pilipino na may karapatan bumoto kapag ang mga opisyal ay gustong tumakbo, no? So nangyayari noon, nung tinanong siya na kung binoto ba, sabi ni Atty. Claire, hindi niya ibinoto. Sabihin, mayroon siyang sariling kandidato. Pero nung napaupo na, lahat naman tayo nagmamasid. Huwag lang yung katangahan na pagmamasid na kahit yung manok mo, yung kandidato mo ay talo na at mayroon ng ibang nakaupo, ay yung utak mo, hindi mo binibigyan ng pagpansin o hindi mo pinag-aaralan yung nakaupo ngayon. Ang utak mo, nakadepende lang lagi doon sa manok mo. Sa kandidato mo, doon ka pa rin nakatingin, umaasa ka pa rin. Hindi ko alam kung ano yung pinag-uusapan nyo, kung bakit mayroon na nakaupo at yung utak mo, binabaling mo pa rin doon sa isang kandidato mo na natalo. So pinababayaan mo lang to para hindi mo naririnig, hindi mo inoobserbahan kung pwede ba siyang panigan na, pwede bang doon ka na sa nanalo, huwag na sa natalo. Di ba? So tuloy lang natin, tuloy. Sa akin, malidinig ko yan sa aking kung sa radio program, lagi ko nasasabi ito pag ito pinag-usapan. Sabi ko, we can criticize constructively, but not to... Ito, ang pagsuporta kasi sa isang pangulo, no? Hindi tayo tumitingin dun sa salita lang, pangako, no? Hindi tayo tumitingin dun. Normal, lahat naman yan may pangako. At lahat naman may kanya-kanya silang aura sa tao na pinapakita nung sila'y tatakbo. Pero once na sila na nanalo, dun mo ngayon malalaman kung ano bang kakayanan niya. Kaya niya ba talagang humawak ng bansa? Kaya niya bang palaguin yung ating ekonomiya? Kasi lahat tayo mga Pilipino, ang inaasam-asam natin yung lumago yung ekonomiya ng Pilipinas, gumanda ang buhay nating mga Pilipino, di ba? Yun lang yun, maliban lang sa iba kung ano yung utak nila, kung paano yung kanilang ine-expect sa isang uupong pangulo, no? Pero sa mga normal, ako,
Yun ang tinitignan ko sa isang magiging presidente. Na ito bang presidenteng nito kaya bang paunlarin ng bansa? Kaya bang, pwede ba tayong makilala sa buong mundo na tayo rin ay may kakayanan, tayo rin ay ibig sabihin mataas yung ating, kasi kung tutusin ako nakapag-abroad ako, doon mo makikita na sa ibang bansa, yung lahing Pilipino, tingin nila alam na natin, no? So, bilang isang sa panguluhan, sa mamumuno natin, isa rin yon sa magdadala sa atin na bilang Pilipino, kapag ang kanyang feedback sa mga nagawa niya o paano niya ipakilala ngayon ang Pilipinas sa ibang bansa, doon din magkakaroon ng pagtaas ang ating ibig sabihin yung race, yung ating pagkatao sa ibang bansa. So, tuloy tayo. The point of parang you will sow fear, create fear, para magkaroon ng destabilization. Hindi tayo lalago niya, hindi tayo uunlad. So we just have to support the government. Tama. Yung lagi Just thinking, baka naman kinuha kayo dahil Malacanang or the president in particular needed someone like you. Okay lang. Talagang umuopensa, hindi lang depensa. Okay lang, Willing okay to lang. take on the Duterte trolls, the Duterte adherents, the Duterte enablers, and the Duterte himself. Kahit ako, mga kariyak, kailangan mayroon talagang tagapagsalita ang Pangulo. No? Mayroon talagang kailangan ng Pangulo ng isang matalinong tagapagsalita, matalino na tagapagsalita. At hindi mangingiming sabihin yung katotohanan, no? Yung kung napanood natin, ito kasi si Atty. Claire Castro, sanay siyang magbitaw ngayon ng salita na kumbaga kung ano yung pananalita ng kalaban ay kaya niyang tapatan ng pananalita rin para kumbaga tumigil ka na kasi ito ka. Yun ba? Yun yung kailangan talaga ng palasyo. Hindi yung sasabihin mo yung salita doon, halimbawa, nag-fake news niya, tapos babalikan mo pa ng fake news. Hindi, ipamumukha mo lang sa kanya na mayroon kang ebidensya naman na fake news ka nga. Mali yung sinasabi mo. Kasi yun talaga kailangan ng Pangulo kasi ang dapat nga dyan, yung mga nagawa ng Pangulo, yung magandang proyekto na nangyayari at mga bagay-bagay ngayon na ginagawa ng Pangulo na hindi natin pwedeng pagpasinungalingan na maganda ang nangyayari. Kalokohan na lang yung mga nagsasabi na hanggang ngayon ay walang kwenta yung ginagawa ng Pangulo at hindi siya marunong mamuno. So, yun ang kailangan ngayon ng Pangulo para naman matabunan o hindi lang matabunan, mayroong itatama yung mga nagsasalita ng mali tungkol sa gobyerno natin. So, tuloy tayo. Hindi ba yan ang reason? Sa totoo, Christian, the first time na nagkita ka ni PBBM, hindi namin pinag-usapan yung trolls eh. Ang sabi lang namin, dapat maging malinaw, mawala yung fake news. Pero para against the troll, hindi namin napag-usapan yung even the word troll. Nagkataon lang siguro, Christian, yung oath-taking, pinakilala lang kami. Tapos biglang may nagtanong kasi, kasi pinakilala ako ni Seca J. Ruiz, na I will be the Palace Press Officer. May nagtanong kasi kung who will be the spokesperson. So, in-introduce ako ni Seca J, tapos nilinaw ko yung aking posisyon. Tapos, after that, dapat matatapos na kami kasi in-introduce lang naman kami. Then, Maricel Halili, di ba, ask the question. Kumbaga, bininyagan ako nandun pala kami sa pagpapakilala. And the question is about Duterte. So, nakataon lang na ready ako to answer. Siguro yun lang. Kasi kung hindi naman sinagot yun, Christian, kung hindi naman tinanong yun, wala naman siguro sila makikitang Tensyonado pa nga, ano? parang battle mode ang dating ni Atty. Claire. Tensyonado. Tensyonado yung dating ni Atty. doon. Ito kasi tingin ko, pero correct me if I'm wrong. Malacanang and the president need someone like you at this time. Kung Walang problema. Yung pagbakbak sa kanila ng mga Duterte. Tama lang. They need someone to
Para to sa do akin, some tama lang. offensive as well. Mm. Kasi walang tagapagsalita yung presidente. Yung presidente mismo, goody-goody magsalita, di ba? Sorry din ha, pasensya na po. Lagi ko naman sinasabi ito sa programa, I think he is inarticulate. Di ba? Medyo kinakain yung mga sinasabi niya. Yun ang, Eh yun kung ang ang hindi ko, kalaban niya, well-organized yung message, yun ang hindi ko maintindihan. Ano yung sinasabing kinakain ang sinasabi? Ibig ba pag ibig ba sabihin ang kinakain na sinasabi? Yung bang sinasabi mo ngayon, pero yung pala ginagawa mo? Yun ba ibig sabihin nun? Hindi ko mag-gets kung ano ibig sabihin yung kinakain ng sinasabi. Dito lang. at talagang bastusan kung tumira, eh sinong sasalag nun para sa presidente? So part of me was thinking, kinuha si Attorney Claire. Mukhang ito yung kailangan nila at this time. Am I correct or am I wrong? Tama. Iniisip ko kung yan talaga yung reason eh. Kasi, at the time na nagmi-meeting kami, hindi namin napag-usapan na this should be my style. Wala talaga. God knows. Ayan. God knows. No? I'm mentioning the name of God. Diyan na kayo sa kabilang bakod no? Speaking of fake news, do you think the Marcos administration has the moral ascendancy to take on this problem of fake news? Eh siya mismo nakinabang during the campaign in 2022 and even years before that. Okay, Sige. Siguro yung fake news that can be attributed to the president, hindi ko pa siya naaral. Sorry, Christian. But I believe... I appreciate the honesty. I appreciate the honesty. Hindi ko na makita kung ano pa yung ibang mga fake news. Siguro if there are fake news that can be attributed to the president, then I have to study that. Because definitely it will be asked to me. Diba? So that I will know what's the status of this issue or what. Pero as of now, I think you should help me. Give me the list of that issues so that I can study that. Actually, marami na pong sumulat din tungkol dyan kung paano nakinabang yung si Marcos dito sa massive disinformation and dito sa YouTube, yung plataforma ginagamit natin ngayon, even years prior to the 2025 election campaign. Ang dami na nagsulputan ng mga bogus, mind-boggling narratives. Yung sinasabi, di ba? Yung Marcos Sr. related kay Rizal, merong ginto, Astaliano Good, etc. Nagkalat yan. And base sa mga pagsasaliksik, talaga nakatulong po itong mga ganitong false and fake narratives, not just to revise history, but to actually distort it. Ito lang. Magkaiba. Ito lang, Mr. Esguerra. Yung fake news na sinasabi mo na nauugnay sa Marcoses, ang hindi nyo tinitignan kung ano yung pinagkaiba. Noon, yung mga balita o yung sinasabi nyong fake news, kagaya nung sinasabi mo ngayon, ay yun ay nagiging balita lamang para parang misinformation lang sa mga tao na nakakabasa nito. Pero walang sinisira ito. Tandaan nyo walang sinisira. Ang nangyayaring fake news ngayon na kailangan labanan ay yung sinasabi ng mga kampo ng Duterte na fake news para sirain ang gobyerno. Nakita niyo yung pinagkaiba? Noon, walang sinisira. Ano ba ang magiging epekto sa iyo bilang isang gobyerno? Ano magiging epekto sa iyo bilang isang gobyerno? Isang taong tumatakbo lamang ng ano man 'yan, vice presidente o kaya vice presidente or president. Anong magiging magiging kasiraan sa iyong gobyerno kung maniwala ka o hindi? Ayun ay sabihin na natin propaganda lamang para bumango ang kanyang, magiging lang tayo, totoo lang, para bumango lang pangalan nila, bumango pero wala siyang sinisira. Hindi kagaya sa fake news ngayon na gustong i-shut down o bigyan ng tamang informasyon yung sinasabi nila. Kasi nga, ang gobyerno natin, ang tinitira, masisira kapag maniwala ang tao. Doon naman
sa pangyayari kay Marcos, sa fake news nung siya tumatakbo, wala namang masisira kung maniniwala ka. Mayroon bang sisiraing gobyerno doon? Kung ang tao ay maniniwala, hindi. Ibuboto lang siya. Oh, sa totoo, di ba? Tanggapin natin ang katotohanan. Magkaiba ang sinasabi ngayon ni Mr. Esguerra na ang Pangulo ay nagbi-benefits doon sa nakaraang panahon o nakaraang hindi pa siya kumbaga tumatakbo pa lang siya bilang isang at BC o presidente. Meron nang lumalabas na may Italiano gold o ano man yung mga puro magaganda na para sa Marcos na instead na pangit ang ibabahagi, yun ang gusto niyang mangyari. Instead na yung mukha ng martial law, mukha nung baga kayamanan na mayroong pag-aari ng na mayroong maraming pera ang Marcoses. Maniwala ka man doon o hindi, walang masisira sa katawan mo, walang masisira sa gobyerno. Pero itong sinasabing fake news na kailangan tatayuan, tatayuan ni Attorney Claire Castro, ito ay ikasisira ng gobyerno kapag maniwala ang tao. At mayroon pang pag-attempt ng pag-aalsa kung sakasakaling maniniwala ang mga tao sa fake news na pinagsasabi ngayon ng kabilang kampo. Yun yung malinaw sa akin. Bahala na kayo kung ano yung interpretasyon nyo sa sinasabi ni Mr. Esguerra. Yun yung akin. Sige, tuloy tayo. Kaya nga, di ba, pag marami tayong, nakakusap natin mga kabataan ngayon, ibang-iba impression nila sa martial law eh. They didn't really know how evil those human rights violations were. Kasi nakikita nila yung mga videos dito. And speaking of the campaign, di ba, yung Italiano Gold, nakinabang doon si BBM nung nangangampanya sa walang problema. So, Okay kaya lang. tinatanong ko sa inyo, given this context, meron ba siyang moral ascendancy to fight fake news? O baka naman, pinalabanan niya yung fake news ngayon dahil siya mismo nabibiktima ng dati. Hindi siya nabibiktima. Sinisira ang gobyerno. Sorry talaga, since hindi nga... Diba? Hindi kaya pang hindi pwedeng iribat ka ni Attorney Claire dyan. Campaign, propaganda nila. Sorry talaga. Magkaiba kasi. Pag-iisipan pa ni Attorney yan. Pero kasi, ang isa sa mga nakikita kong pwedeng maging complication sa inyo, and I think it will definitely happen, kung dati very independent-minded kayo, you could speak your mind. Dito wala kayong choice eh. Kasi ang boss nyo na yung presidente. Iba na yung kausap nyo rito eh. Kausap nyo yung publiko. Malamang tinanggap ni Attorney Claire ang trabaho. Or yung policies niya, diba? You have to explain them. So hindi ba magiging mahirap yung sa inyo yung adjustment na yun? Losing your independence, which you've had for so long, for this... Umulit na pala. So, yun lang mga karyak. Umulit na pala yung interview ni, hanggang doon lang, no? Yun na yung sinasabi ko. Yung sinasabi ngayon, mahaba pa to kasi mga karyak eh. Pero hanggang doon lang yung natin, no? Bibigyan natin ng reaction. Yung tungkol nga sa kapakinabangan, yung sinasabi ni Mr. Esguerra, no? Yung kapakinabangan ni Marcos daw sa fake news noon habang nangangampanya pa siya, ay tawag nito, bakit siya nagre-react samantalang siya ay kampo rin dati o siya rin ay nakinabang sa mga fake news. Yun yung sinasabi niya. Ang akin naman, sa akin to kung titingnan natin, magkaiba naman kasi yung kanyang gustong iparating sa tao ngayon. Malinaw naman na malinaw na ang balita noon na sinasabi niyang fake news tungkol sa kayamanan ng Marcos, na nandyan daw, Italiano Gold, o ano man yung mga fake news na sinasabi niya, yun ay walang ikinasirang gobyerno. Di ba? Malinaw? Hindi naman, at hindi mismo si Marcos ang nagsasabi, kundi may mga nagsisiwala at may naglalabasan ng balita lang ng gano'n. Hindi natin alam kung yun ay kino-content lang nila para magkaroon sila ng views o magkaroon sila, di ba, para sa sarili lang nilang hindi natin alam kung yun ba'y pakawala ni Marcos din. Hindi natin alam, walang ganong balita, no? At mayroon pang mismong salita si Presidente Marcos na hindi totoo.
siya mismo nagsabi na hindi totoo. Tinanggi niya. At ang akin doon, ang pangyayari nung siya tumakbo nga, ito pinagpipilitan ko, no, sa akin to, na nung tumakbo siya at lumabas yung mga magagandang balita para may angat ang Marcos family, wala namang masisira kung maniwala ka o hindi. Hindi ka masisira. Wala namang gobyernong sisirain doon sa balita. Hindi kagaya ngayon. Ito mga karyak, sa totoo lang, hindi kagaya ngayon. Yung fake news na gusto nilang itama ng ating kasalukuyang gobyerno, nakakasira ng gobyerno yung mga pinagsasabi nila kung hindi mo itatama. So, malinaw mga karyak. Wala na akong ibang paliwanag doon sa ni Mr. Esguerra, no? Sa akin, pagkaiba ang level nung kanyang sinasabing fake news noon sa pangangampanya at fake news ngayon na nakakasira sa gobyerno. So, lipat naman tayo mga karyak. Sa kay Escudero naman tayo to. Impeachment naman ang pag-uusapan natin. Sige. Competition. Baka iba kasi na Puligo proposed calendar year, tapos sa July 29 mag-o-oath yung 12 bagong senador. July 30 magko-convene yung impeachment court. Mag-oath. Para kayong wala dito ng impeachment, ha? Dalawang sombrero ang suot ng Senado. Senado acting as a legislative body, Senado sitting as an impeachment court. Each time we adjourn, then we finish wearing that hat. Each time we resume, we will announce if we are resuming as what. So example, kung ang oras ng trial ay alas 9 ng umaga, magre-resume kami bilang impeachment court. Pag kami magsesesyon naman ng alas 3 at mag-a-adjourn yung impeachment court ng alas 2, di mag-a-adjourn kami sa impeachment court ng alas 2 at pagdating ng alas 3, magre-resume kami as a Senate deliberating on proposed legislation. Ano yung tanong nyo? Hindi ko maintindihan. I mean, yung magko-convene kayo as impeachment court. After the oath, sir, magko-convene na kayo sa impeachment court. Teka, dalawa nga yun eh. June 30, ano? June 30. July 30 yung trial. Malamang magsisimula. Ang gustong sabihin dito ni Chis Escudero, no, na sa araw ng kung masisimulan man yung impeachment, dalawa ay kanila magiging papel, ano? Magiging paglilitis at saka yung paggawa ng kanilang mga regular session, no? Yun yung sinasabi niya rito. Sige, tuloy mga karyak. Alin? Na hindi mag-oath kailan? Sa June, sir, before you adjourn. Dalawang oath. Sila'y bahagi pa rin ng 19th Congress. Lahat ng senador ng 19th Congress ay mag-oath. Dahil ang termino nila ay matatapos sa June 30 pa lamang. Ano man ang mangyari dun sa 7 re-electionista kaugnay ng darating na eleksyon. Hindi kayang baguhin nun na ang termino nila ay hanggang June 30, 2025. Ito rin yung sinasabi ko sa inyo noon pa, but Uligo, proposed calendar of activities ito at hindi ito nakaukit sa bato. So, June 2, resumption of session, presentation ng articles of impeachment by the prosecutors. Isang bagay ito nakasaad sa aming rules at sa rules ng Estados Unidos kung saan kinopya ang rules on impeachment. In other words, babasahin man lamang yung mga allegations sa plenaryo para formally ay maging parte ng records ng Senado ito. Approval ng rules dapat magawa na rin namin ng June 2. Again, more or less, depende kung gaano kahaba ang debate. June 3, pwede mag-oath taking na ang mga senador bilang judges. Mauuna mag-oath taking ang presiding officer at yung presiding officer magpapa-oath sa mga senator judges. Pwede na rin pagkasunduan doon ang pag-issue ng summons na pwedeng ma-issue by June 4. From June 14 to 24, palitan ng pleadings yan sa magkabilang panig. At roughly from June 24 to July 25, yung pre-trial.
Dahil sang-ayon sa rules of court, kung maalala nyo, sa mahaba natin at ilang ulit ng usapan at kwentuhan tungkol dito, nakalagay sa rules of court, dapat iset ang pre-trial not more than 1 month from the time the last pleading is filed by either party. So, tamang-tama lang. By July 28, magre-resume na ang Kongreso. Siyempre, wala tayong magagawa sa unang araw. July 29, inaasahan namin na susumpa ang 12 bagong senador na magiging bahagi ng 20th Congress. Maliban dun sa unang 12 kami na sumumpa na. Hindi naman na kailangan sumumpa pang uli. At inaasahan namin na sa susunod na araw, July 30, kung yan ang mapagkakasundoan ng mayoriya, ay magsisimula na ang paglilitis o presentation of evidence. Huwag nating quote-taking ng rules on impeachment ng Senate. Upang sa gayon, ay hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado para dito. Yung kay VP Sara, iintayin naming matanggap yung notice mula sa Korte Suprema. Because as I understand it, I've read the petition. There are no allegations against the Senate in the petition itself. The Senate was merely included as a necessary party dahil sa amin nakafile yung case eh. Pero wala namang allegation laban sa amin, wala ring hinihiling laban galing sa amin. In fact, Yung sinasabi rito ni Chis Escudero, yung pag-summon sa Congress, no? Kasi Congress lang ang pinapasagot dito eh. Sila, kaya lang sila nadamay kasi nga nasa kanila yung kanilang. Pero walang kaso sa kanila. Ang Congress lang ang pinapasagot gawa nung mayroon ngang 3 kaso na yun yung pini-question ng kampo ni Sara Duterte, no? Na-file na ito ay bawal dahil dapat isang filing lang, hindi 3. So, yun yung kini-question lang. Kaya ang Congress ang may gawa nun. So, Congress lang ang talagang madiin na dapat doon magbigay ng paliwanag, no? O, sige, tuloy. diretso nyo nalang hinihiling sa Korte Suprema na ipa-dismiss ito. So, i-refer namin malamang ito sa Solicitor General matapos namin matanggap yung notice kung talagang pinapa-comment kami o hindi. Dahil sa pagkakaalam ko, hindi rin kami named party dun sa nabasa kong petisyon. Baka iba kasi naisaad ng spokesperson doon sa actual na notice na matatanggap namin. So we will formally await the notice coming from the Supreme Court. As of today, wala pa kami natatanggap kaugnay sa petisyon ni Vice President Sara. Hello, sir. Sir, may plans pa po bang mag-call for an all-senator caucus like what Senator Coco and Risa are calling for? Not at this time, no. But I'll see Senator Coco tomorrow. Wala lang, magkakape kami. Sabi ko, hindi ko kape. Wala naman, hindi naman bawal magkape. Magkakape kami, oo. Tinanong ko yung iba eh. Hindi naman din nila gusto at busy din eh. How can it be an all-senator caucus when some are traveling and some are abroad? And some are not available and some aren't interested? And as I said, kahit anong gawin namin, hanggat walang sesyon, wala namang kaming masisimulan. Whatever we agree on will not be official because whatever vote we take can still change once we resume and or convene. At nais ko lang iwasto yung sinabi ni Senator Risa, narinig ko yung salitang delay. We are not delaying it, excuse me. We are simply proceeding with it legally, constitutionally, and in accordance with law. So yun mga karyak, wala na tayong masyadong ma-comment doon sa tungkol sa plano ng SP, no, ni Chis Escudero. Kasi yun naman yung hinihintay natin na magkaroon lang ng malinaw na plano, no, kung paano talaga nila. So ngayon na nagkaroon na tayo ng vision kung anong gagawin nila
sa pagdating ng mag-uot sila, dos, at tres pala, 4, magbibigay ng summon, 14, doon na pag-uusapan. So, tuloy-tuloy lang. So, ibig sabihin, ito naman ay proposal lang, sinasabi ni SP, no? Proposal pa lang to. Mayroon pang pagbabago kapag nasimula na nila yung kanilang pag-oath taking, no? Doon magsisimula yon. So, yun lang mga karyak, at nalinawan naman natin na ito na nga yung ating hinihintay, na kung kailan talaga gagawin ng Senado ng ang pagtatrial sa at paano pala yung sagot din nila doon sa petition ni Sara Duterte, no, tungkol sa pagpapile niya ng TRO tungkol sa doon nga sa tatlong bawal daw na ikinaso sa kanya dahil tatlong complaint sa loob lang ng 1 taon at dapat daw ay 1 taon lang. So, ang maganda rito, mga karyak, nagkaroon na ng paglilinaw at hindi na nagpaligoy-ligoy si SP Chis Escudero, no, tungkol dito sa impeachment trial ni Sara Duterte. So, hanggang doon na lang tayo mga karyak. Huwag na natin masyadong pahabain at naway bigyan tayo ng malakas na pangangatawan at ang ating pamilya naway nasa laging maganda ang kalagayan at walang mga sakit, ano. So, paki-like and subscribe lang mga karyak sa ating channel, no. So, maraming salamat